Praise God. Good morning sa ating Panginoon. At good morning mga kapatid sa bawat isa na naririto sa presensya ng Diyos. Tayo muna mga kapatid ay dumalangin sa ating Panginoon. Humingi tayo ng gabay para sa portion na ito ng ating gawain. Praise God. O Amang Diyos na dakila at pinakamakapangyarihan sa lahat, Ama namin na siyang gumagamit sa amin, O Diyos, at nagsusugo sa amin upang ibigay ipatotoo at ipangaral ang inyong mga banal na salita. Wala kaming authority, O Ama, kundi dahil sa inyo kami nasugo at kami tumatayo sa likod ng pulpitong ito. Hindi dahil sa ganang gusto namin sa aming mga sarili, sapagkat kung sa laman, Ama, ay wala kaming mapapakinabangan, O Diyos, dahil wala man kaming natatanggap, wala kaming sinisweldo rito, O Ama, wala kaming kapakinabangan sa laman, ngunit sa Espiritu, O Ama, ay binabahagi namin ang inyong mga banal na salita, sapagkat kayo ang nagsugo sa amin, at kayo ang nagsabing ibinigay sa inyo ng walang bayad, ipamahagi ninyo ng walang bayad. At alam namin, O Ama, na ang paggamit ay nasa sa inyo, O Diyos, at napakadakilang pribilehiyo ang bawat ang natatanggap namin sa tuwing kami ginagamit mo, O Ama, sapagkat kung dito sa lupa, O Diyos, ay kami ginagamit ng mga nakakataas sa amin sa aming mga trabaho. At kapag nabigyan namin sila ng ligaya, O Ama, sa paglilingkod namin sa kanila, natutuwa sila, O Diyos, at binibigyan nila kami ng mga pakonsuelo, at natutuwa kami, O Ama, sapagkat nalalaman namin na maaari nila kaming iangat, maaari nila kaming ipromote, maaari nila kaming bigyan ng mga pakonsuelo, O Ama, sapagkat pinaglingkuran namin sila ng mabuti. Paano pa kaya kayo, O Diyos, na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat, na siyang above all things, above all powers, the Almighty God, kung pinaglilingkod namin ang aming mga sarili sa inyo, O Ama, gaano kasaya kaya kami, O Diyos, sa tuwing kami sasagutin ninyo sa aming mga panalangin, sa tuwing kami ililigtas ninyo sa mga sakuna, O Ama. Napakadakilang pribilehiyo, O Diyos, ang magamit ninyo, O Ama. At nawa hanggang sa tumigil ang paghinga namin, hanggang sa tumanda kami, O Ama, ay kung mamarapatin ninyo, ay gamitin nyo pa rin kami, O Diyos, sa ikaluluwalhati ng inyong pangalan, O Ama. Sa exhortation na ito, O Ama, inaamin ko na wala akong alam, O Diyos, sa inyong lahat ng bagay, sa inyong lahat ng spiritual na bagay, O Ama. Wala akong kakayang buksan ang kaunawaan ng bawat makikinig, O Ama, kung hindi kayo lamang, O Diyos, sa pamamagitan ng inyong banal na spirito na isinugo ninyo sa amin sa panahong ito. Kayo lamang may kakayahang buksan ang kaunawaan ng mga makikinig sa mga lalabas na salita mo sa pulpitong ito, Ama. Bless our hearts today, O Ama. Bless our mind. Cleanse our heart, cleanse our mind, O Ama, nang maialay namin ito sa inyo at matignan nyo kami, O Ama, in plain view, O Ama, na walang bumabalakid na kasalanan sa amin at sa inyo, O Diyos. Praise God, hallelujah. Ito lamang ang mga samot panalangin namin sa inyo. In Jesus Christ's mighty name, Amen. Praise God. Buksan natin ang ating mga dalang Biblia, mga kapatid, sa Isaiah chapter Isaiah po. Chapter 7, verse 10, mga kapatid. Is God. Sabi dito, sabi niya, moreover, the Lord spake again unto Ahaz, saying, ask thee a sign of the Lord thy God, ask it either in the depth or in the height above. But Ahaz said, I will not ask, neither will I tempt the Lord. And he said, hear ye now, O house of David, it is a small thing for you to weary men, but will ye weary my God also? Therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive, and bear a son,
and shall call his name Emmanuel. Praise God. Maaari nang makaupo ang bawat isa. Praise God. Naniniwala ba tayo mga kapatid na God know the end from the beginning? Praise God. Sabi nga ng ating kapatid, actually ang teksto pala natin sa araw na ito ay yung prinish din ng ating kapatid na propeta, which is super sign mga kapatid. The super sign. Amen. God, alam kong marami sa atin na mga nagbabasa ng message, ang nabasa na ito, at napakaganda nito mga kapatid kahit na mahaba. Nung binasa ko nga parang hindi siya pang exhort dahil sobrang haba niya. Pero by the grace of God mga kapatid, ito ang ipinagkaloob sa atin. At naway maging mabiyaya ang ating Panginoon. So if God knowed the end from the beginning, therefore, He could plan everything from the beginning. Doon pa lang sa beginning, kaya niya nang planuhin ang lahat ng bagay. Sabi nga, He is from eternity to eternity. No? Alam niya, doon pa lang sa eternity, nung wala pang creation, mga kapatid, nung siya pa lang mag-isa, nung Elohim pa lang siya, alam niya na, nakita niya na lahat ng bagay bago pa siya mag-step in sa time. No? At nung nag-step in na siya sa time, doon niya na, nung sinimulan niya na mag-create ng mga bagay-bagay, alam niya na kung sino yung, sabi nga ng ating kapatid na propeta. All this plan, sabi niya, has to be His way. Sabi niya, it has all to be done according to His great foreknowledge. Sabi ng ating kapatid. Amen. And by that foreknowledge, He could predestinate, mga kapatid. He is not predestinating by His desire. No? Hindi dahil gusto ng Diyos, kaya siya nagpe-predestinate. No. Siya nga nagsabi na, sabi ng ating Panginoon, di ba? God don't want to, for anyone to perish, sabi niya ganyan, but all to be saved. Di ba? So gusto niyang lahat ng tao sa mundo, ma-save. So hindi kanya pwedeng hindi save. But by foreknowledge, mga kapatid, alam niya kung tatanggap ka o hindi. Hindi kanya pipilitin because we are a free moral agent, sabi nga ng ating kapatid. Katulad nung kay Adan at Eva, kung anong free will ang binigay niya kay Adan at Eva, yun din yung nasa sa atin. No? At kung paano bumagsak si Adan at Eva, sabi nga ng ating kapatid na propeta, hindi mo pwedeng isisi kay Adan at Eva kung bakit ka pupunta ng impyerno. Because the same tree na present sa kanila ay pine-present din sa inyo. At nasa inyo yung free will, wala kila Adan at Eva. No? Tapos na sila sa part nila. Nasa sa atin ngayon kung tatanggap, kung magte-take heed tayo sa salita ng Diyos, kung ikikip natin yung word ng Diyos, o tutulad tayo kay Eve, mga kapatid, na sa kukunting pananalita, o sa one single word, 3-letter word, bumagsak siya. So, sabi nga ng ating kapatid, sa panahon natin ngayon, all people, sabi nga, love super. No? Yung mga, tayo, mahilig tayong pumunta sa mga, sabi nga, yung mga sister mahilig pumunta sa supermarket. Bakit? Kasi marami kang mabibili doon. No? Kaya nga supermarket, marami siyang laman. Marami kang mabibiling mura, marami kang pagpipilian. So, super ang lahat ng makikita mo doon. Sabi nga, meron pang mga supercar, sabi ng ating kapatid na propeta. Hindi sila nakokontento sa mga kotse na nung huli, ina-upgrade nila ng ina-upgrade, pinapa-super nila ng pinapa-super. At yung mga taong mayayaman, gustong bilhin yung mga supercar na ito. No? Kahit magkano pa yung gastusin nila, bibilhin nila yung mga super na ito, mga kapatid. So, sabi pa nga ng propeta, kahit sa langit may mga super, sabi niya. I mean, dito sa atmosphere. No? Yung mga supersonic jet, sabi niya. Hindi siya super kung
Hindi siya supersonic, sabi ng ating kapatid. So everything now is super. Meron tayong, sabi nga, kahit sa highway, may mga super highway. Pero yun may mga 5 lanes, 6 lanes na highway, magkabilaan. No? Pero napupuno pa rin ng sasakyan. Even the churches, mga kapatid, are super. No? Yung mga bawat religion sa panahong ito, lahat ay super. No? Pataasan sila, pagandahan sila ng mga church, palakihan sila o paramihan sila, pamilyonan sila ng miyembro. So bawat church ngayon, bawat religion, super kung titingnan mo, super power. Sabi nga ng ating kapatid na propeta, pwede mo silang tawaging super church. Dahil marami sila, maganda yung church nila, at sabi nga, nag-aral, nagtapos ng theology yung mga nangunguna sa kanila, yung mga nagpipreach sa kanila. Pero tayo mga kapatid, sabi nga, tayo yung pinakamaliit, tayo yung pinakamukhang kawawang church na, tignan nyo, halos hindi tayo magkasya sa lugar na ito. Pero sabi nga, tayo naman yung nandun sa katotohanan, mga kapatid. At yun, doon pa lang, kailangan maligayahan na tayo. Hindi dahil miyembro tayo ng church na malalaki o ng mga organisasyon na malalaki. Sabi ng ating kapatid, even men and women wants to put super dress. The women today, sabi niya, don't want to wear the old-fashioned or traditional or modest dress. Gusto nila ngayon yung sabi nga, kung sa salitang kali, yung super tak-tak short na halos sobrang liit, sobrang iksi, no? Yung super tight pants na binibili nila. So mahilig sila sa mga super, yung mga babae daw, sabi ng ating kapatid. Super kapal ng makeup, sabi nga. Super ikli ng buhok. So lahat nasa super, mga kapatid. At yung mga lalaki naman, mahilig din sa super. No? May mga lalaki na nagsusuot ng mga super high heels, ng mga super, yung mga pangbabaeng suot, wherein sabi ng Biblia, ang lalaki hindi pwede magsuot ng damit na nauukol sa babae. At ang babae, hindi pwede magdamit ng nauukol sa lalaki. Pero yun yung ginagawa ngayon ng mga tao. In this modern age, mga kapatid. Dahil nga nasa super, sabi ng ating kapatid, super perverted age na tayo. Biruin nyo yung mga lalaki. May nagpapa-transgender. Merong nagpapalagay ng dibdib, sabi nga. So, sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Si Satan, mga kapatid. Dahil si God, hindi niya sisirain yung creation niya. Yes, God. Pero ito, sinisira nito yung creation ng Diyos. Biruin mo, yung lalaki gustong maging babae. That is not the original creation, mga kapatid. Ang original creation, babae, o lalaki, babae. Yun lang. Wala na yung pangalawa. Wala na yung mga nagko-convert, mga kapatid. Sabi ng ating kapatid, most of the people live today in this super age, rejoice in darkness. Alam niyo, mga kapatid, sa Biblia, sabi nga, ang Diyos, bibigyan niya muna ng sign ang tao, ang kanyang mga pinili, bago niya gawin ang isang bagay, bago niya i-execute ang isang bagay. No? Kaya nga meron ding preaching na warning before judgment. Kasi hindi pwedeng hindi ka bigyan muna ng sign ng Diyos, na kapag ka nakita mo yung sign na to, no, ibig sabihin, merong kasunod yun, yung sign na yun. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, pag nakikita nyo na ganito, no, huwag kayong flee, sabi niya, unto the mountains of Judea. Pag nakita nyo yung mga sign na to, sabi ng nakita na nila, hindi naman sila tumakbo. Pumunta sila dun sa templo. See? O in-execute ngayon ng Diyos yung judgment sa kanila dahil hindi nila sununod
yung salita ng Diyos. At ganun din sa ating panahon, mga kapatid. God always warned His people first, sabi niya, before executing a judgment. Kaya nga sabi niya, nung nandito si Jesus, laging sinasabi niya, you blind Pharisees, sabi niya ganyan. Sabi niya, kayo na mga, alam ninyo kung paanong, alam ninyo magbasa ng langit, sabi niya ganyan. Alam ninyo na kung uulan o aaraw, kapag sinabi niyong mapula ngayon, mabuti ang lagay bukas. O mabuti ang lagay sa kinahapunan, sabi ni Jesus. At kung mapula ngayon at makulimlim, uulan sa kinabukasan. Alam ninyong basahin yan, sabi niya ganyan. At sinusunod niyo si Moses, sabi niya ganyan. Sinusunod niyo si Moses. Kung nakikilala niyo si Moses, sabi niya, makikilala niyo ako. Sapagkat si Moses ang sumulat sa akin, sabi niya ganyan. Pero hindi nila nakikilala. Bakit? Bulag sila, mga kapatid. Sa madaling salita, yung hinihintay nilang scripture na ma-fulfill dito sa Isaiah is kasalukuyan ng na-fulfill sa harapan nila. Pero yung pinaka masakit doon, hindi nila alam. They are blinded, sabi ng ating kapatid, by their traditions and their own pleasure. Kasi masakit magsalita ang Panginoon eh. Direct to the point ang Panginoon pagka nagsasalita. Kaya hate na hate siya ng mga Pariseo at ng mga Saduseo noon. Dahil lagi silang pinapahiya. Laging pinapahiya. Laging binubulgar ng Diyos o ng Panginoong Jesus yung mga gawa nilang tago. No? Kaya nagalit sila sa ating Panginoon. Parang sa ating panahon ngayon, mga kapatid. Sa end time na lang, huwag na tayong magpapakalayo. Sa end time, sa end time, minsan nagaganap na yung scripture sa harapan natin, pero hindi natin nakikita, hindi natin nakikilala. We fail to recognize yung scripture na nangyayari. No? Kasi may sarili-sarili ng stand. May sarili-sarili ng firm na sila sa kanilang mga teorya. No? Minsan hindi na nakabase sa Biblia, pero tinatayuan nila kasi yun yung sinabi ng pastor nila. Firm na sila sa kanilang mga stand, yung bawat religion. Parang ngayon nakasharing namin dito nung Wednesday, firm na sila, mga kapatid, sa kanilang stand. Sila na mismo yung nagsabi na, we will not go out. No? Sila na yung nagbigay ng statement na yun na hindi sila aalis dun sa kanilang stand. No? So, bakit pa, ano pang magiging sharing? Akala ko nga sharing talaga yung mangyayari dun nung Wednesday. Pero, hindi ko alam bakit naging ganun yung... Pero, sabi nga, all things work together for good to them that love God, mga kapatid. Biruin nyo, mga babae sila, pero kahit na nakasmile siya, ramdam na ramdam mo yung katapangan sa kanya. Kaya nga sabi ng kapatid, minsan yung mga babae matatapang talaga eh. Matatapang pa minsan sa mga lalaki. Pagka may sinasabi yung ating nakakatandang kapatid, sumasabat itong isa na nagsasalita. Hindi pa man tapos magsalita. Papa, yung nakasulat po ganito sa anong ganyan. Tapos merong magsasalita yung ating nakakatandang kapatid. Ay, hindi papa, nakalagay dito. Sabat ka sa, papaluin na kita, papa ka ng papa. Sabat siya ng sabat, mga kapatid. Hindi pa niya pinapatapos ang ating nakakatandang kapatid. Tapos hindi ka man makakapag-question dahil tuloy-tuloy yung kanyang pananalita. So parang nakaset na nga ang lahat. No? Kaya nga sabi ng ating banal na kapatid na propeta, when a sharing become a debate, stop. No? Stop kasi you're just a human, mga kapatid. You are prone to anger. No? Kahit ikaw na banal na mananampalataya, kapag kagalit ka na, wala nang lalabas na mabuti sa iyo, mga kapatid. Sabi nga ni Solomon, inihihinga ng mangmang ang kanyang buong galit. Sabi. Pero ang pantas,
itinitiwasay niya yung kanyang sarili. Kinakalm niya yung kanya. Sa Proverbs yun, mga kapatid, kung hindi ako nagkakamali. Kasi, pagkagalit ka, mga kapatid, wala nang lalabas na mabuti sa'yo. Hindi ka na pwedeng gamitin ng Holy Spirit sa time na yun. Pagkagalit ka na. Bakit? Kasi debate na eh. At sa debate, ang gusto mo lang mangyari, mapahiya mo o ma-down mo yung sinasabi ng kabila. Hindi para sharean siya. Kung hindi para mapakita mong mali siya. No? Para mapakita mo na wala siya sa tama. Ganun yung debate. No? Hindi yung sharing na i-share mo yung mabuting balita na nasa sa iyo. Hindi. Kundi gusto mong ipahiya siya dahil ikaw, pinapahiya ka niya. Dahil ikaw, dinadown ka niya. Kaya yun ang advice ng ating propeta. Na when a sharing becomes a debate, you stop, mga kapatid. Dahil hindi na tayo pangungunahan ng Holy Ghost sa ganun. Sabi nga, meron nga sabi, gustong-gustong linya ng mga husband, yung it is better to keep silent than to argue. No? Kaya sa isang bangayan, sabi, lalaki laging tahimik. No? Kahit na nagsasalita pa yung babae. So, ganun yung kinabubuhayan nating panahon ngayon, mga kapatid. Sabi nga ni Jeremiah sa mga Israelita nun, you have eyes, but you don't see. Sabi. You have ears, but you can't hear. Sabi niyang ganyan. Bakit? Reject kasi sila ng reject eh. Sa prophecy ni Prophet Jeremiah, actually sa lahat ng propeta nila, ganun ang ginagawa nila, mga kapatid. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesus, ginagalang nila yung mga propeta nila, pero sila yung mismong naglalagay sa kanilang mga libingan. Sila yung pumapatay sa kanilang mga propeta. We are living in the same atmosphere, mga kapatid, when darkness is covering the earth. We're in a super age, the Laodicean age, kung saan ang mga tao ay lukewarm lang. Pumupunta sila sa mga church, makikita mo yung parang pagsisikap nila na pumunta sa mga church, no? Pero hindi nila alam kung ano yung Espiritu Santo. Hindi nila alam kung ano yung divine healing. Hindi nila alam kung ano yung kayang gawin ng Diyos. No? Basta ang gusto lang nila, nag-church. Ganun lang. At kahit ano pang gawin ng Diyos, mga kapatid, sa isang tao, kahit ipakita niya na lahat ng kanyang katotohanan at ng kanyang kapangyarihan sa isang tao, pag ayaw ng isang tao, mga kapatid, ayaw niyan. They can't see it, sabi nga ng ating propeta. Tingnan niyo ang ating Panginoong Jesus. Nung nagpakain siya ng 5,000 lalaki, pero pa yung babae at saka yung mga bata. No? Sa Matthew, sa Mark, sa Luke, sa John, mababasa natin yan. Nung pinakain niya yung mga yon, 5 loaves of bread at saka 2 fishes lang yung kanyang ginamit para pakainin yung 5,000 na yun. At yung mga babae at saka yung mga bata. And they were filled, ang sabi ng Bible. Ibig sabihin, nangabusog sila. So, hindi lang sila tigi-tigis ang tinapay. No? Kinain nila hanggat mabusog sila. No? At pagkatapos nun, nagsobra pa. Ganyan ang pagpapala ng Panginoon, mga kapatid. Halos sukat, wala kang paglalagyan. Nung natapos yung bagay na yun, nung miracle na yun, ang sabi ng ating Panginoon, ang sabi ng Biblia, umalis ang ating Panginoon. No? Na pumunta siya sa, hindi ako nagkakamali, sa Capernaum. At yung isang araw yung lumipas, yung multitude na ito, hinahanap siya. Di ba? Hinahanap siya. At nung nakita siya, nasumpungan siya sa isang lugar na hindi niya kasama yung mga apostol. Siya lang mag-isa. Rabbi, sabi ganyan. Guro, sabi niya ganyan. Tinatawag pa nila siyang guro. Sabi ng Panginoon sa kanila, dahil nga, the word is the discerner of the heart. Hinahanap niyo ko hindi dahil sa mga miracle na nakita ninyo. Hinahanap niyo ko dahil nangabusog kayo. Sabi ng ating Panginoong Jesus sa kanila. Sabi nga niya, huwag kayong gagawa sa mga pagkain nasisira. Kundi gumawa kayo sa mga pagkain hindi nasisira. Sabi niya pa, tapos ang sabi nila sa kanya, then they said unto him, what shall we do? Sabi niya,
that we might work the works of God. And Jesus answered unto them, This is the work of God, that ye believe on Him whom He hath sent. Pinapakita na yung super sign sa kanila eh. Kasi ito yung katuparan nitong nandito, mga kapatid, sa Isaiah chapter 7. Tignan mo yung sinabi ng mga Pariseo, ng mga taong ito. They said therefore unto him, What sign shewest thou then? Isang araw lang nakalipas nung pinakain sila ng Panginoong Hesus sa limang tinapay at saka 2 isda, naghahanap na naman sila ng sign? Paano? Kapag ka talaga hindi ka, kahit anong ipakita sa'yo ng Diyos, mga kapatid, kahit buhay niya pa sa harap mo yung matagal ng patay, o kahit napagalingin ka pa niya sa cancer, o kahit anong panggawin ng Diyos sa'yo, if you are blind, mga kapatid. Hindi na kailangang ipagpilitan pa sa'yo ng Diyos yung mga bagay na ito. Sabi nga ng Panginoong Hesus, isang lahing masama naghahanap ng sign, ng tanda. Amen. Walang ibibigay sa kanyang sign, sabi ng ating Panginoong Hesus, kundi yung sign ng Propeta Jonas at saka yung sign ni Solomon, ng Queen of Sheba. See? Bakit pa bibigyan ng sign ng ating Panginoon yung mga yan, pakikitaan niya pa ng sign eh? Nung sa unang sign nga, hindi na sila naniwala, which is imposible na mangyari yung bagay na yun eh. Hindi pa sila naniwala. Pero bakit? Naghahanap pa sila ng sign. That means they are blind, mga kapatid. Dito sa atin, may mga na-enlighten na, pero nakuha pang naghanap ng iba. No? Nakuha pang mabless sa iba. Nakuha pang makonvert sa iba. Hindi natin, sabi nga na atin nakakatandang kapatid, hindi mo dapat pang hinayangan yung mga bagay na yun. Dahil tinitrim lang ng Diyos yung vine. No? Tinitrim lang ng Diyos yung nakakonect dun sa vine. Para pagdating niya, perfect yung kanyang dadatnan, mga kapatid. Sabi nga ni Paul, tsaka ni David, no? Initially ni David, if you hear the word of God, harden not your heart. Alam mo, ikaw yung mismong gumagawa sa sarili mo na mabulag ka. Hindi, kasi nasa harap mo na yung katotohanan, at meron ka ng idea na yun yung katotohanan, pero dahil meron kang hindi may i-give up, amen. Dahil kasi pag tinanggap mo yung katotohanan na yun, may i-give up ka. At dahil hindi mo may i-give up yun, nagbubulag-bulagan ka ngayon. Ayaw mong tingnan, ayaw mong tanggapin na ito yung totoo na. Kaya nga sabi na kanina ng ating worship leader, yung binasa niya, kung sino man ang mag-decide na mag-follow sa akin, sabi ng ating Panginoon, deny himself. No? Anong sinasabi niya pagka deny himself? Alisin mo yung sarili mo. Alisin mo yung mga desire mo. Alisin mo yung hindi mo mabitawang yan. Take up His cross and follow me. Sabi ng ating Panginoong Jesus. Sa una mabigat. Mabigat yung cross sa una, mga kapatid. Pero once you get used to it, gagaan yan. Bakit? Kasi dalawa na kayo nagbubuhat. Sabi nga, dalawa na kayong nakayok. Sabi nga ng ating Panginoon, my burden is light and my yoke is easy. Bakit? Kasi katulong mo yung malaki. Katulong mo yung malakas. Pagka itinulong niya yung pagbuhat sa'yo, mga kapatid, ang sarap ng buhay mo. No? Kahit na sabi nga ni Peter, kahit na pine-persecute kaming mga Kristiyano, sabi niya dun sa mga Pariseo, sa Saduseo, maligaya kami, sabi niya, sapagkat meron kaming yung hope namin, hindi sa wala. Meron silang eternal destination, mga kapatid. If you hear the word of God, kung marinig mo ang salita ng Diyos na wag mo nang gagawin ito, wag mo nang gagawin iyan, wag mo nang gawin, mga kapatid. Wag ka nang magbulag-bulagan. If you hear the word of God na nagsasabing, you must be born again, sabi niya, in water and of the Spirit, harden not your heart, mga kapatid. It's for your own sake. Ano bang mapapala namin kung tumanggap kayo? Anong mapapala namin? Magiging mayaman ba kami? Hindi. Sumusunod lang kami sa kalooban ng Diyos. Kaya namin ipinangangaral yung mga ganitong bagay. Pero wala kaming mapapakinabangan patungkol sa laman sa mga ganitong ginagawa namin.
Anong pakikinabangin namin? Wala. It's for your own sake, sabi nga ng ating kapatid na propeta. Sa iyong sariling, ano mo yan, salvation mo yan. Ang sabi nga, work out your own salvation. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon, mga kapatid, at binibigyan niya pa tayo ng mga ganitong pagkakataon na makarinig ng kanyang banal na salita. Sa ibang mga denomination, magpakabuti, mga kapatid. Hindi requirement ng pagiging mabuti para makapasok ka sa langit. Sabi ng Panginoong Hesus, you must be born again. Yun ang requirement para makapasok ka sa langit. Minsan kasi nagiging masama na lang yung impression ng mga tao sa born again kasi yung ibang born again na nakikita nila ay parang katulad din nila. Kaya pag sinasabi natin na tayo, born again tayo, na kailangan ma-born again ka, pagka may sinisharean tayo, ang tumatakbo sa isip nila, kapareho lang tayo doon sa mga denominational na born again. Pero hindi, mga kapatid. Kaya dapat tayo mismo ipinapakita natin na hindi tayo katulad nila. Kasi pag nakikita rin nila na katulad tayong mamuhay ng mga nagsasabing born again, then magiging ganun din yung impression nila sa iyo. Amen. Hindi ka rin nila makuwang paniwalaan na born again ka nga o merong iba sa pagiging born again mo. Kasi pareho ka lang nila na namumuhay. Kapareho ka lang nila manalita, kapareho ka lang nila mag-isip, gumawa, manamit. Paano sila maniniwala sa iyo? Kaya nga sabi ni Brother Branham, your testimony or your life is too loud. I can't hear your testimony. Sabi niya ganyan. Yung buhay mo, sabi niya, is napakaingay. Hindi ko marinig yung sinasabi mong mabuti ka, hindi ko marinig yung sinasabi mong banal ka, hindi ko marinig yung sinasabi mong mabait ka o kung ano pa mang mabuti. Bakit? Kasi yung buhay mo hindi ganun yung sinasabi. No? Kaya hindi daw marinig ni Brother Branham yung mga bagay na yun. So nakita natin, mga kapatid, magmula pa nung umpisa, sabi niya, we see God has made laws in earth. No? And He has always given His people a sign before the event happens. Sabi niya, He always done it, sabi niya. And He will always do it because He is the unchangeable God. I am God and I change not, sabi ng ating Diyos. Kung ano yung programa ko nung una, ganun yung magiging programa ko hanggang sa eternity. Hanggang back to eternity, mga kapatid. He never changes. Nung una, ginawa niya ang mundo na mag-rotate once every 24 hours. At kahit nasa iba't ibang time zone yung mga tao, magro-rotate ang mundo once every 24 hours. Kasi yun yung law ng Diyos, yun yung nilagay niya. Ginawa ng Diyos ang law of nature. Merong spring, merong summer, merong fall o autumn, merong winter. No? At hindi pwedeng summer, magja-jump sa winter, o kaya hindi pwedeng autumn, magja-jump sa summer, o magbabaliktad. No? Sabi ng scriptures, kapag ka nakikita mo yung puno, nagpo-fourth bud, malapit na yung summer, patapos na yung spring. No? May mga sign kang nakikita na pagka yung puno nagpo-fourth bud, merong kasunod ito. Summer, mga kapatid. Magsa-summer na. Yun yung kasunod niya. Yun yung sign niya na ipinapakita sa isang tao. That's right. No? And that's the law, sabi ng ating kapatid. That's the law of nature. At yung nature, hindi niya binibreak ito. Buti pa yung nature matalimahin sa salita ng Diyos. Binigyan din tayo ng Diyos nagbigay din ng Diyos ng sign sa langit. Yung sabi nga ni Jesus na marunong kayong magbasa ng langit. Alam ninyo kung uulan bukas, alam ninyo kung gaganda. Sa Pinas nga, 'di ba, pagka umaga hanggang tanghali mainit, nasasabi natin na sa kinahupunan o gabi, uulan. Kasi mainit. At kapag nakita nating makulimlim, nasasabi nating maulan, no?
Every sign, mga kapatid, merong sumusunod sa sign. At yun yung gustong makita ng propeta natin, mga kapatid. Na makita nyo yung sign na yun, yung super sign na iyon, na kapag ka nakita nyo yung super sign na yun, may kasunod yun, mga kapatid. Ang mga Israelita, sabi nga, sign seeker sila. Kahit naman yung tayong mga tao, minsan, gusto nating humingi ng sign sa Diyos. No? Which is not bad, mga kapatid. Sabi nga ng propeta, dahil sign seeker sila, gustong-gusto nila ng sign, I will give them a sign, sabi ng Panginoong Jesus. Ang sabi ng Diyos, I will give them a super sign. I will give them an eternal sign, sabi niya. And I will give them a sign that will never fail or will never pass away. At yun, hinihintay rin ito ng mga Israelita noon, yung super sign na ito na pre-prophecy ni Prophet Isaiah. Pero they fail to recognize this super sign, mga kapatid. That's right. A virgin shall conceive, sabi ng ating Diyos. That is the super sign, mga kapatid. Kung ano yung manggagaling dun sa virgin na iyon. No? That is the supernatural sign. No? Biruin mo, ipapanganak yung magbubuntis yung isang babae na wala siyang nakikilalang lalaki. That is supernatural, mga kapatid. It was a super sign. Sapagkat in history, magmula sa panahon ni Eva at Adan, walang nagbuntis na babae na hindi nakakilala ng lalaki. Ito lang nag-iisang ito. Kaya sinabi ng propeta na this is supernatural. Kaya this is super sign, mga kapatid. Kasi ito lang yung nangyari na ganoon. Yung laman o yung ilalabas ng babaeng ito, no? That is the super sign, mga kapatid. Nung nakikita nga ng tatlong magay yung super sign o yung star, no? Sign ito at ang kusunod ng sign ito, ibig sabihin nandoon yung Savior. Nandoon yung ipinanganak na hari. Amen. Look unto the sign, mga kapatid. No? Hindi ka naman magiging sign seeker eh. Meron nang binigay na eternal sign ng Diyos. And look to it. No? Tignan nyo yung sign na ito. Kung ano yung sinasabi ng sign na ito, sundin nyo. Kasi yun yung mangyayari. No? Sa lahat ng naging sign ng Biblia, sa Old Testament at sa New, lahat ng sumunod sa sign, nangyari yung sinabi ng Diyos. No? Kapag sinabi ng Diyos na uulan, uulan. Ano yung sign nung time na yon? It was the ark, mga kapatid. Yung ark, yung sign na uulan. Pero hindi nila pinaniwalaan yung sign na yon. O anong katapos ng sign na yon? After 7 days, umulan. Hindi sila nakapasok dun sa sign, mga kapatid. Hindi nila sinunod yung sign. So lahat ng sign na nangyari sa Biblia, na sinabi ng Diyos, lagi niyong tingnan yung sign na yun, mga kapatid. At kapag ka nakatingin ka sa sign na yun, mga kapatid, no chance na mamimiss mo ang rapture, mga kapatid. Dahil nakapasok ka sa Kanya, nakapasok ka dun sa ark. At kapag ka nasa ark ka na, mga kapatid, you are already saved, mga kapatid. Kaya kung hindi mo alam kung save ka ba o hindi, baka nandun ka pa lang sa pintuan ng ark, hindi ka pa nakapasok. Pero pumasok ka na, mga kapatid. Sabi ng Biblia, you must be born again in order to enter the kingdom of heaven. Right. If you hear the word of God, praise God. Harden not your heart, mga kapatid. What is this super sign? Sabi nga ng ating kapatid na propeta. His name shall be called Emmanuel. No? Ano ibig sabihin ng Emmanuel? God with us. Sabi niya, God and man become one. No? Nakipagkaisa na yung Diyos sa tao. Para alin? Para maramdaman niya yung nararamdaman nating hirap. Para maramdaman niya yung temptation, kung paano kahirap iwasan o i-overcome yung temptation. No? Para wala na tayong sa Kanya pagdating ng judgment. Hindi ka naman tao, hindi mo naman alam yung nararamdaman namin na kung paano kami tinetempt, kung paano. Hindi mo naman sasabi sa Diyos yan. Bakit? He was the Word made flesh.
Kung ano yung nararamdaman natin ngayon, mga kapatid, naramdaman yan lahat ng ating Panginoong Hesus. Sabi ni Paul, tinukso ang ating Panginoong Hesus sa lahat ng bagay. Walang hindi nakaligtas. No? Kaya kung siya, tinukso siya at nag-overcome, kaya rin naman niyang sumaklolo. Sabi sa Hebrew, di ba? Doon sa mga tinutukso. Kaya kanyang saklolohan, mga kapatid, kung ikaw ay tinutukso. kung ang mundo, sabi niya, if the world could only see that God and man are one. The super sign was that first man that God could come into. Sino ba yung first man na nanahan sa kanya yung Espiritu ng Diyos? O yung very God mismo nanahan sa kanya? Jehovah crying in the wilderness, ang sabi nga ng ating kapatid na propeta. Sino ba yung nag-iisang taong yun? First man, hindi ito si Adan, mga kapatid. It is the Lord Jesus Christ. No? Kaya nga nakipag-isa ang Diyos sa tao. At kapag ka nakita ng Diyos o kapag ka nakita ng tao itong super sign na ito, sabi nga ng Panginoong Hesus, yung mga ginagawa ko at mga sinasabi ko, hindi ito sa akin. Sabi niya, hindi ito galing sa akin. Kundi nanggaling ito doon sa Ama. No? Na nangungusap sa loob ko. Wala akong ginawa sa harapan ninyo na hindi niya sinabi. Sabi ng Panginoong Hesus. Have faith in Jesus, have faith in God, mga kapatid. Sabi nga ni Jesus, manampalataya kayo sa Diyos. At manampalataya rin naman kayo sa akin. Sabi niya, maniwala rin kayo sa akin. Sabi niya. Kasi siya yung anak ng Diyos eh. Sabi nga ng propeta, God and His Word is inseparable. Hindi mo sila pwedeng paghiwalayin na kung si Jesus ito, kung ang Diyos. Hindi. Laging iisa yan, mga kapatid. Hindi mo sila pwedeng papaghiwalayin. God and His Word are one, sabi nga ng ating propeta. Parang yung ikaw at saka yung salita mo, iisa kayo, sabi niya. Tignan mo nga si Rizal, makikilala mo pagka nabasa mo yung kung sino man ang hindi lumingon sa kanyang pinanggalingan. At saka yung kung sino man ang hindi magmahal sa kanyang sariling wika, masahol pa o mabaho pa sa malansang isda. Pag narinig mo yung word na yun, sinong naisip mo? Si Rizal, di ba? Kasi siya at yung word na yun, iisa. At kung maririnig mo si Jesus Christ, maririnig mo yung Ama, mga kapatid. Yung Ama yung makikita mo. For He is the super sign. In all ages, mga kapatid. He is the super sign. Nung panahon ni Moises, yung rock na sumusunod sa kanya, that is the super sign of his age, mga kapatid. Kasi it typed Jesus Christ, yung rock na yun, na nagbibigay ng tubig. Pero literal na tubig yun. Ngayon, yung rock na yun, nagbibigay ng tubig. Sabi nga niya doon sa Samaritan woman, yung ibibigay kong tubig sa'yo, pag binigay ko yan, hindi ka na mauuhaw. So, hindi yun literal na tubig, mga kapatid. Kasi pagka literal yun, mauuhaw ulit tayo. No? So, God manifested in human flesh. God united with man. Jesus, His sure super sign, sabi niya. Amen. When that same Spirit that was on Jesus, sabi niya, comes to the church to manifest the written word for today, then the church is a super sign, mga kapatid. Sa panahon natin ngayon, yung church, yung super sign. Kapag ka nakikita yung church, kaya nga itinipo yung church, yung true church, sa wise virgin, kasi sila yung gagawing sign ng mga foolish virgin. Na kapag ka nawala na sila sa akto, yung mga foolish virgin ngayon mararated. Parang yung nangyari kay Noah, tsaka kay Enoch. Diba? Si Enoch yung type ng wise virgin. Si Noah yung type ng foolish virgin. Nung nakita ni Enoch o ni Noah na wala na si Enoch sa eksena, na ano na siya, narattle na siya. Ito na yung judgment. Dumaan pa siya ng paghihirap. Pero yung nasa wise virgin, mga kapatid, nung nasa true church, which is the super sign of today, hindi mo kailangan maratel, mga kapatid. Kung gusto mong maging foolish virgin, maaari. No? Pagka nakita mo si brother, ba't nawala na si brother Alex? Ba't nawala na si brother Moon? Ikaw ngayon, mararatel ka. Andyan na yung great tribulation. Andyan na yung tribulation.
Andiyan na yung Great Tribulation. Gusto nyo pabandanasin yun gaya ng mga nakashare namin nung Wednesday? Matapang pa nilang sinabi na dadanas kami ng Great Tribulation. Dadanasin talaga namin yan. Sabi, ginawa niya pang reference yung pagkubkob ni General Titus doon sa temple. Na kung paano daw kinain ng mga tao doon yung bark nung yung bark nung puno, tsaka yung mga anak nila. No? Ganun din yung gagawin nila doon sa Great. Sabi ko, may laman ba yung ulo ng mga ito? Bakit nila nasasabi yung mga bagay na... Tapos sabi nila, yung born again lang daw ang pupunta ng langit. No? At sabi nila na yung born again, yung maghahari sa kanila. Sabi ko, ayaw nyo bang maghari na kasama nung mga born again? Kasi sila dito lang sila sa lupa, mga kapatid. Yung paradise nga, yung spiritual paradise daw, iba yun sa paradise na mangyayari dito sa earth, yung physical manifestation ng paradise. Sabi ko, wala sa ayos itong na ito. Gusto pa nilang ipakalculate yung 70 weeks of Daniel. Bakit mo pa ika-calculate kung doon lang sa mga simpleng bagay hindi na nila tinatanggap? Magpapagod ka lang na magsusulat dyan, mag-e-explain ng mga yan. In the end, hindi man nila tatanggapin, mga kapatid. Kasi, ayun na yung pinakita nila nung una eh. Bakit mo pa sabi nga ng ating Panginoon, hindi ikaw ang tinanggihan nila. Kaya tigilan mo na. Hindi ikaw kung pinili sila ng Diyos, kung meron mang isa doon ang pinili ng Diyos, kung mas mainam kung lahat sila pinili ng Diyos, siguradong may babalik dito. At wala na yung dominating spirit na yun pagka bumalik siya dito. Wala na yung matapang na spirito na yun. Kung hindi ka nga lang nakaka-offend, pwede mong sabihin, Satanas, lumayas ka sa harapan namin. Pero masasaktan yung babae, baka masampal pa ako pagka sinabi. So, God ever remains true to His signs. Kapag ka nagbigay ng sign ng Diyos, asahan mo na true siya doon. At kung ano yung sasabihin niyang kaakibat ng sign na ito, asahan mo, mangyayari iyon, mga kapatid. When the Holy Ghost is come upon you, He will reveal everything, sabi niya. The Holy Ghost will show everything to you and will show you the things to come. Sabi. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Don't look for another sign, sabi ng ating kapatid. Turn your eyes upon Jesus. Turn your eyes upon the super sign. Kaya nga may naawit tayo, di ba? Turn your eyes upon Jesus. Look full. No? Pag full, 100% attention. Look full in His wonderful face. Ito yung face niya sa ating panahon ngayon. And the things, sabi niya, yung mga bagay ng mundo, the things of earth, will grow strangely dim. Yung inaakala mo dati na hindi mo mapagtatagumpayan, strangely, sabi niya, parang pagka-dim kasi, parang malungkot, parang walang sigla, parang hindi ka aya-ayang puntahan. No? Sabi nung awitin, it will grow strangely dim. Parang hindi ka na mag-enjoy gawin yung mga bagay na yun na dati akala mo nung hindi ka pa tumatanggap, ayaw mong tanggapin, hindi mo mabitawan kasi yung mga things of the earth. Pero it will be strangely dim, sabi ng awitin. No? In the light of His glory and grace, sabi ng kapatid. So, I pray mga kapatid na wala sa atin makamiss ng super sign na iyon. Laging ipinangangaral dito yung super sign. Walang ipinangangaral na iba yung mga brothers na tumatayo dito, kundi yung super sign na ito, mga kapatid. At kung ano yung kaakibat ng super sign na ito, makikita nyo, nag-iiba-iba lang yung title ng mensahe. But it's the same super sign, mga kapatid. At kung ano yung nilalaman ng bawat mensahe na yun, galing iyon sa super sign. At sundin nyo yun, mga kapatid. No? Don't get blinded by the things of the world. Dahil baka sa kakasabi mo na kasama ka sa rapture. Pag nasa, di ba, pagka ang focus mo ay nasa isang bagay, hindi mo nalalaman yung nangyayari sa surrounding mo. Pagka nakafocus ka sa trabaho mo, halos hindi mo alam may kumakausap na pala sa'yo.
Bakit? Kasi nakafocus ka dun sa ginagawa mo. So kung nakafocus ka sa things of the world, hindi mo alam, nag-rapture na pala. Pero kung nakafocus ka kay Jesus, mga kapatid, okay lang kahit hindi mo na malaman yung mangyari sa surrounding mo. Basta nakafocus ka dun sa super sign. So mga kapatid, stay focused on this super sign. At God bless us all, mga kapatid. Hanggang dun lang tayo din na. Binabalik ko na sa ating MC.